Okay, let us open our Bible in Philippians chapter 3. Handa na ba kayo mag-aral ng Word of God? Philippians chapter 3, verse 10, New International Version. Sabi ganito, I want to know Christ. Yes, to know the power of His resurrection and participation in His sufferings, becoming like Him in His death. Ang kukunin po natin sa salita rito, yung I want to know Christ. Now, sabay-sabay nga natin sabi, I want to know Christ. Maaring sinasabi mong kilala mo na siya, pero si Pablo, kung titignan natin, nung sinulat po niya ito, ay isa na ho siyang apostol, marami na siyang sinulatang mga churches, marami na siyang mission na nangyari sa kanyang buhay, pero ang sinasabi pa rin niya, I want to know Christ. Ang pag-usapan po natin ngayong hapong ito is all about Jesus. Okay, sabay-sabay natin sabihin, all about Jesus. Tulad ng napag-aralan natin ng last Thursday, no, kailangan ho natin susugan ito sapagkat I do believe ang pundasyon ng ating pagiging Kristiyano ay ang ating Panginoong Hesus at ito'y nagiging matatag sapagkat kilala natin siya at nararanasan natin siya sa ating buhay. Amen. Let us bow our heads and let us pray. Heavenly Father, Lord, we thank you for this time and opportunity, O God, as we listen to your word. We believe that the Holy Spirit is here. You're ready to bless your people. Hayaan mong walang maging hadlang sa aming isipan at puso at espiritu. Malaya kang mangaral sa amin at bawat isang narito ay palakasin mo po ng iyong kapangyarihan. Salamat po, walang ibang maitaas kundi ikaw lamang. Kaya maingat namin binabalik sa iyong pinakamataas na papuri at karangalan. In Jesus' mighty name. And everybody say, Amen and Amen. Bago tayo mo po, can we just greet someone? Hanggang 3 tao, sabi mo sa kanya, mahal na mahal ka ni Lord. Sabi mo sa kanya, i-bless ka pa ng Panginoon. Sabi mo sa kanya, may gagawin sa iyo ang Panginoon. Amen. Tayo pong lahat ay makakaupo. All about Jesus. Ang ating pong pagiging Kristiyano ay hindi po tungkol kay Pastor Glenn. It's not about even our church, not about Jesus the Gospel Church. It's not about our religion. Kasi maaaring isipin natin, born again na ako at kilala ko na si Jesus. Maraming nagsasabing born again, pero hindi lubusang kilala ang ating Panginoong Jesus. Kasi meron pong magkaiba. There's a big difference between knowing Jesus and knowing about Jesus. May malaking kaibahan po yung may alam ka kay Jesus doon sa kilala mo talaga si Jesus. Amen. Sabi sa katabi mo, may kaibahan. Ang kilala mo si Jesus, yung talagang kilala mo siya. Kasi maaaring kilala mo siya bilang Panginoon na nagpapala lang. Ang tingin mo kay Jesus ay isang mabuting guro, tulad ng pagtingin ng ibang religion. Maaaring ang tingin natin kay Jesus ay yung larawang siya'y nakapako sa krus. Ang iba, maaaring tingin kay Jesus ay nagpapagaling lamang, nagbibigay ng kanilang mga pangangailangan. At napakahalaga, sabi sa katabi mo, napakahalaga. Ang alin? Okay, napakahalaga nung ating pagkilala kay Jesus sapagkat kung paano natin siya kinikilala, ganun tayo maglilingkod sa Kanya, ganun tayo magpupuri sa Kanya, ganun natin siya bibigyan ng karangalan. Amen. At sa ating pagiging Kristiyano, we have to understand, ang ibang religion, may tinatawag na sentro. Halimbawa, ang Judaismo ay may sentro na ito ay nasa Jerusalem. Ang mga Muslim may sentro sila at ito yung tinatawag na Mecca. Nagtitipon ng lahat ng Islam. There are a time na kung saan lahat sila ay pupunta, magpipilgrimage sila doon, iikot sila doon sa libingan ni Muhammad, peace be upon him. No? Lagi sinasabi, pagka binabanggit daw ang pangalan ni Muhammad, you have to say, peace be upon him. Parang walang kapis-pis, no? Kaya kailangan magkaroon siya ng peace. No, meron silang tinatawag na lugar para sinasabi nilang sentro nila. Ganon din naman ang iba't ibang mga reliyon. Meron silang tinatawag na sentro of their belief, no? Yung paniniwala nila sa mga bagay na itinuro ng mga taong patay na, tulad ng Buddhist, no? Nakasentro ito sa katuruan ni Buddha. Now, sa atin, ang pagiging Kristiyano natin, the centrality of our being a Christian or the centrality of Christianity is about Jesus. Sabi mo sa katabi mo, Jesus
is the centrality of Christianity. Pag inialis mo ang Kristo, hindi na ito Kristiyano. Amen? Pag inialis mo yung Christ, kaya nga Christian, sabi ng iba, pag inialis mo yung Christ at yung IAN ang natira, I am nothing. Without Christ, I am nothing. Amen? So, napakahalaga po ng ating pagkilala sa ating Panginoong Hesus. Kasi iba-iba ang pagkilala, pagtingin sa ating Panginoong Hesus. And the most controversial person in all of human history is Jesus Makipindot. Ang pinaka-controversial na tao na nabuhay sa buong sanlibutan ay ang ating Panginoong Hesus. Nandiyan ang mga great painter na kung saan iginuwit ang kwento ng ating Panginoong Hesus. Si Michelangelo, Leonardo at Raphael, the Teenage Mutant Ninja Turtles. Di ba? So, sila ay, because Jesus is the most controversial, pinaka-controversial ng buhay sa kasaysayan ng mundo, ang daming mga sikat na tao, mga nabuhay, na kung saan ang naging inspirasyon nila ay ang ating Panginoong Hesus. Nandiyan ang mga greatest musician, tulad nila Beethoven, ni Bach, ni Madison, na kung saan na-inspired sila sa buhay ng ating Panginoong Hesus, sa mga teaching ng ating Panginoong Hesus, at gumawa sila ng iba't ibang mga teaching, ng mga iba't ibang kanta ng ating Panginoong Hesus. Amen? Na hanggang ngayon ay marami mga tao ay kumakanta pa rin tungkol sa ating Panginoong Hesus. So He is the most controversial person ever lived in the history of mankind. Ang katotohanan, sinabi rin ng Bible, kung isusulat at ilalathala lahat ng ginawa ng ating Panginoong Hesus, hindi daw kakasya maging sa buong sanlibutan. Amen? Hindi kakasya maging sa buong sanlibutan. Yung mga naisulat tungkol sa Kanya, mga nakanta tungkol sa Kanya, mga naipinta tungkol sa Kanya. And imagine this, no? Tingnan niyo po ito. Ang ating Panginoong Hesus, 3 taon lamang nagturo. In His lifetime, nagsimula ang Panginoong Hesus na siya'y magturo when He was 30 years old. And 3 years lang siyang nagturo. Pero tulad ng mga ibang philosophers, Socrates, nagturo po ng 40 years. Si Plato, nagturo ng 50 years. Confucius, nagturo ng 50 years. 140 years in philosophy. Pero marami sa atin, hindi alam yung mga naituro ng ilang mga taong ito. Pero ang ating Panginoong Hesus, tulad ng sinabi ko, mula doon sa isang bayan na ipinanganak sa Bethlehem at lumaki sa Nazareth, at marami nagsasabi, 50 miles from Nazareth, yun lamang ang inikot ng Panginoong Hesus. 50 radius from Nazareth, yun lang yung kanyang iniikutan. Pero yung impact ng kanyang mga naituro ay isinasapamuhay natin hanggang ngayon. Bakit ba grabe ang impact nitong Jesus na ito? Bakit hanggang ngayon ay sinusunod pa rin siya? Bakit hanggang ngayon kinikilala siya ng marami mga tao? Actually, kung tayo po ay mag-aaral ng history, walang seryosong student ng history na masasabing walang nabuhay na Jesus. Maging mga hindi Kristiyano, mga sumulat ng mga historian ay nagsasabi talagang may Jesus na naipako sa krus sa panahon ng Roman Empire at sa pangunguna ni Pilato. So it's in the history. Now, merong Jesus na nabuhay, pero itong mahalagang tanong, paano natin siya kinikilala? Amen. At ito po ang ating layunin ngayong oras na ito. Sabi mo sa katabi mo, hindi mo lang siyang makilala, kundi maranasan. Amen. And this is my prayer ngayong oras na ito. As we study this Word of God na ating pag-uusapan ngayon, tulad ni sinabi ni Pablo, hindi lang sapat na makilala siya, kundi maranasan siya. Kasi iba yung kilala mo siya doon sa naranasan mo siya. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, iba yung naranasan mo siya.
Kasi maaaring kilala mo siyang, oo, ang Panginoong Jesus ay nagpapagaling, pero naranasan mong pinagaling ka niya. Amen. O alam mong siya'y nagbabago ng buhay, pero ikaw mismo ay isang patotoo na binago ni Jesus ang buhay mo. Oo, maaaring alam mong siya'y gumagawa ng himala, pero iba yung magsasabi ka, ako mismo nagpapatotoo sa magitan ng aking pananampalataya sa Panginoong Jesus, tumanggap ako ng himala mula sa Kanya. Now, pag-usapan natin, it's all about Jesus. Sino ba si Jesus? Nang sumulat ang mga apostol, the gospel, meron po tinatawag na 4 gospel in the New Testament, Matthew, Mark, Luke, and John. Okay? Iba-ibang time frame ng isinulat po yung book na ito. Okay? At ang huling-huling sumulat sa synoptic gospel na ito ay si Apostle John. Si Apostle John, nang isinulat na ito, tapos nang naisulat, una yung book of Mark. Sinundan ng, I don't know, nakalimutan ko, Mark or Luke na sumunod. Pero si John, he was already 90 years old. Nang sinimulan niyang isulat ang kwento ng Panginoong Jesus sa kanya namang pagtingin at karanasan. Okay? At maaari kumakalat na yung iba't ibang gospel. Nakikinig po ba kayo? Tungkol kung paano pinapakilala ng mga apostol na ito ang Panginoong Jesus. Pero ganito niya sinimulan kung paano yung kanyang pagsusulat. Actually, hindi naman talaga siya yung nagpen nung the book of John. Kundi siya yung nagsasalaysay at iba yung sumusulat. Because he's already old. At ang sabi niya maaari, ganito natin simulan ang librong ito. John chapter 1, verse 1 to 5. And through this, I want you to understand kung paano sinulat ito ni John, kasi ganito ang kanyang pagkilala sa Panginoong Jesus. In the beginning, parang familiar, no? Familiar ba yung salitang yan? Kasi hango ito doon sa Genesis chapter 1, verse 1. Hindi tulad nung isang Afrikanong sa YouTube na kilala, nung binabasa yung Genesis 1:1, ano yun? In the, ginawang katawa. Gumano po siya. Pero joke lang ho yun. Actually, dab lang ho yun. So, nung sinulat ni John, ang kanyang libro, ganito niya sinumulan. Parang ginaya yung Genesis chapter 1, verse 1. In the beginning was the Word. Diba sa Genesis chapter 1, verse 1, in the beginning, God. Sa kanya, in the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. He was with God in the beginning. Through Him, all things were made. And without Him, nothing was made that has been made. In Him was life, and that life was the light of all mankind. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Intindihin natin sa Tagalog, no? Bagamat walang kopya, pero tignan natin sa mga salitang ito. Sabi ni John, the apostle, no, the beloved, sabi niya, ganito niya sinumulan ang kanyang sulat nang ipinapakilala niya ang Panginoong Jesus. Hindi tulad ng sulat ni Mateo na sinimulan ito sa genealogy. Hindi tulad ng sinulat ni Luke, sinimula ko paano siya ipinanganak sa magitan ng propesiyang ibinaba ng isang anghel. Hindi tutulad ng pagsisimula ni Mark na kwento agad na parang malaki na siya agad. Pero kay John, maaaring dahil nabasa na niya ang mga book ng gospel, sinimulan niya kung anong pagkilala niya kay Jesus. At ganito niya sinabi, intindihin natin sa Tagalog, nang sa pasimula ay naroon na ang salita. At ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Now, we have to understand this. Merong kasama ang Diyos. Sino daw ang kasama ng Diyos? Ang salita. At yung kasama ng Diyos na salita, na sa simula pa'y kasama na ng Diyos, ay ano daw? Diyos. Okay? Naintindihan naman natin, di ba? He was with God in the beginning. Kasama ng Diyos ang salita mula pa sa simula. At ito maganda sa verse 3. Through Him, all things were made. At lahat ng bagay ay nalalang sa pamamagitan niya. Without
Him, without the Word, nothing was made that has been made. At kung walang salita, walang nalalang. Kaya tayo narito ngayon. Kaya merong puno, kaya may halaman, kaya may isda, kaya merong kalawakan, may mga bituin, may araw at may buwan. Lahat ng bagay na nalalang ay wala rito kung hindi sa pamagitan ng salita. Amen. And in Him was life. And that light was the light of all mankind. At nasa kanya ang buhay, no? At ang buhay nito ang siyang liwanag ng buong sanlibutan. Salamat sapagkat nakilala natin ang buhay. Yung buhay na ito, siya rin yung salita. Nung nakilala natin siya, salamat sapagkat nabago ang ating buhay, nagkaroon tayo ng liwanag. Sa madaling salita, sa pagkukwentong dito, pagsusulat ni Apostle John, ipinapakilala niya yung salita ay Diyos at yung salita ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. So Jesus, I want to introduce to you. I want you to understand. I want you to believe this. I want you to establish this faith na huwag kayong malilito mga kapatid. Jesus the Gospel Manila Church, ito ang ating pinaniniwalaan. Si Jesus ay Diyos. That Jesus is God. Pwede ba sabay-sabay natin sabihin, Jesus is God. Si Jesus ay Diyos. Sa pasimula pa, hindi siya naging Diyos, kundi siya ay Diyos na sa simula't simula pa. Kasi kung hindi yan ang pagkakilala mo sa ating Panginoong Jesus, mga kapatid, ang tingin mo siya lamang ay Diyos pero mababa sapagkat Diyos sa Ama, iba magiging pagtingin mo sa Kanya. Kung ang tingin mo sa Kanya ay tao, iba magiging pagtingin mo sa paglilingkod, pagsamba sa ating Panginoong Jesus. Kaya napakahalaga, kalabitin mo yung katabi mo, kapatid. Huwag kang kunin ng dilim. Okay? Kasi yung iba, inaantok na eh. Ha? O, kalabitin mo, kapatid, laban lang. Laban lang. May humihika, may mga pumipikit na. Akala nyo, iba sasabihin ko eh, no? Sabi mo, kapatid, kaya mo yan. Susuportahan kita. Okay? O, may mga nakita ako nakapikit. Hay! Kaya hindi mo naiintindihan eh. Kasi, ito teaching, sinimulang teaching, kaya yung iba, ayaw, inaantok. Sabi mo sa katabi mo, laban lang. Huwag kang kunin ng dilim. Si Jesus ay liwanag. At si Jesus ay Diyos. Amen. Kailan nagsimula ang kanyang pagiging Diyos? Si Jesus? Tingin nyo kailan? Ha? Bago pa ang simula. Okay? Bago pa ang simula, Diyos na siya. Jesus is eternally God. John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word. In Genesis chapter 1 verse 1, ito yung binabanggit natin kanina, in the beginning, God. So ang Diyos at ang salita ay iisa. Iisa sila sa pagiging Diyos. Colossians chapter 2 verse 9, for in Christ lives all the fullness of God in a human body. Na kay Kristo Jesus ang kabuuan ng pagka-Diyos sa pagkatao. Okay? Kailangan kasi siyang maging tao kasi kailangan niya tayong tubusin. Kailangan niya tayong sagipin. Siyang naging tagapagligtas natin. Kaya siya tao kasi kaya siya naging tao sapagkat tao ang ililigtas. Amen? So una, establish natin. Sabihin mo, si Jesus ay Diyos. May makinukuha uli ng dilim dyan, ha? Wala na. Oo, nagising na. Dito, madalas sa harapan, may mga kinukuha ng dilim, eh. Kapit lang, kapatid, kapit lang. Huwag ka papayag makuha ng dilim. Isaiah chapter 44, verse 6. This is what the Lord says, Israel, kings and redeemer. The Lord Almighty, I am the first and I am the last. Apart from me, there is no God. Sabi rito, ang Panginoong Jesus ay iisa. Siya ang ating tagapagligtas. Siya ang una at ang huli. Binanggit din kung sino itong Diyos na ito. For there is no God. Wala nang ibang Diyos kundi sa Kanya lamang. Revelation chapter 1 verse 17, letter B to verse 18. Don't be afraid.
I am the first and the last. I am the living one. I died. But look, I am alive forever and ever. And I hold the keys of death and the grave. So ang tinutukoy doon sa Isaiah 44 verse 6 na siya ang simula at ang huli at wala ng ibang Diyos maliban sa Kanya, ay binanggit din sa Revelation chapter 1 verse 17 up to 18. Don't be afraid, huwag kayong matakot. Ako ang una at ang huli. Ako'y nabuhay noon at namatay. Sino ba yung nabuhay noon at namatay? Si Jesus. Pero tignan niyo ako, buhay na ako magpakailanman at hawak ko ang susi ng kamatayan. So yung tinutukoy na there is no other God because He's the first and last. He's the beginning and the end. The Alpha and the Omega, ang Diyos at si Jesu Kristo. So Jesus is equally God. Okay? Si Jesus ay kapantay ng Diyos. John chapter 1 verse 2, He was with God in the beginning. Kasama na ng Diyos ng simula. Pilipos 2:6, kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. So malinaw mga kapatid. Anya kayo? Na yung salita ay kasama ng Diyos, ang salita ay Diyos, siya ang simula at ang wakas at wala ng ibang Diyos maliban sa Kanya. So si Jesus at ang Ama ay iisa, pareha silang Diyos. Ngayon tanong, ilan ng Diyos? Isa. Naniniwala tayo sa Trinity. Ngayon, I want you to understand this very basic doctrine, napakahalagang doktrina, upang maging tama ang pagkilala natin sa ating Panginoong Hesus. Tulad ng sinabi ko kanina, inuulit ko, ang pagkilala mo kay Jesus ay makakaapekto kung paano mo siya sinasamba, pinaglilingkuran, amen, paano mo siya binibigyan ng galang. Kaya marami mga tao ni walang galang sa Diyos o sa ating Panginoong Hesus kasi mababang tingin nila kay Jesus. Hindi na kinikilalang Diyos na kaya tayo nabubuhay ngayon ay dahil sa Kanya. That even the very breath that we have, yung ating hininga ngayon, kaya tayo nakakahinga, ay dahil sa Kanya. Sabi mo sa katanong, kaya kabuhay ngayon? Ay dahil kay Jesus. John chapter 1 verse 2, letter B, and the Word was God. At ang salita ay Diyos. Sino ba yung salitang yan? Paulit-ulit. Establish natin, si Jesus yun. Kaya sinabi ni John, sa verse 14 ng John chapter 1, ang salita ay naging tao. At nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhati ang tunay na Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Nung sinasabi ito ni John, grabe, nung sinusulat niya ito, binabalikan niya ng kanyang memory, yung kanyang experience kay Jesus. Nakasama niyang kumain, nakasama niyang matulog, nahawakan niya, sumasandal ang kanyang ulo sa balikat ng Panginoong Hesus. Kaya sabi niya, nakita namin ang kaluwalhati, ang tunay ng Kanya. Kasi nakita niya rin doon sa Mount of Transfiguration na si Jesus ay nagbiglang nagningning higit pa sa araw. Nakita namin. Grabe yung pag-witness niya, no? Sa ating Panginoong Hesus. At siya'y puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. So, ipinapakilala ni John kung sino si Jesus. Siya'y Diyos sa simula't simula pa. Now, John chapter 1 verse 3. Through Him, all things were made. Without Him, nothing was made that has been made. Verse 4, in Him was life. And that life was the light of all mankind. Nasa Kanya, kung hindi sa magitan niya, walang nalalang. Ulitin ko po yung sinabi ko kanina. No? Para may kinukuha na ng dilim dyan. Kung hindi sa magitan ni Jesus, wala tayo rito. Amen? Kung hindi sa magitan ng Panginoong Jesus, walang sanlibutan, walang mundo, walang kalawakan, walang anumang bagay na meron sapagkat walang nalalang kung hindi sa pamamagitan niya. Did you know that even the whole universe ay nasa kayusan? Hindi nakakabanggaan ng billions of stars,
Billions of galaxy, hindi nakakabangga. Alam niyo bakit? Dahil sa salita ng Panginoong Hesus. Ganong makapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. At sa Kanya ang buhay. At ang buhay na yon ang liwanag ng buong sanlibutan. Alam niyo, yung literally, pag sinabi mong sa Kanyang buhay, totoo, mga kapatid. I want you to know and understand. I want you to know who's this Jesus na ating sinasabat pinaglilingkuran. Mga kapatid, JTG Manila Church. Kaya hindi kalugihan ang magbigay ng buhay sa Kanya sapagkat Siya ang buhay. Maaari naghahanap ka ng buhay. Ano ba ang buhay? Maaari ang tingin ng iba, ang buhay ay magkapera, yumaman, sumikat, magkapangalan. Pero kahit makamit mo ang lahat ng yan, kung wala ka kay Jesus, walang kabuluhan ng lahat ng bagay. Siya ang buhay. Siya mismo yung salitang buhay. At siya yung liwanag ng buong sanlibutan. Literally, siya yung liwanag. Did you know, sa pagbabalik ng Panginoong Jesus, isang trivia ito. Napunta na po ako ng Israel, at yung sinabi doon sa book of Acts, na pagbabalik ng Panginoong Jesus, no? Ay babalik siya kung saan siya umakyat doon sa Mount Olive. Bababa si Jesus Christ sa bundok ng Olibo kung saan siya pumanik. Pero sabi ng Bible, lahat ng mata makikita ang kadingdingan ni Jesus. Alam niyo paano? Pagbaba niya sa Israel, matatabunan ng kanyang liwanag at ng kaluwalhatian niya maging ang buwan at ang araw. Ang buong mundo'y magliliwanag ng kanyang pagdating. Kaya magkakatotoo yung sinabi na lahat ng tuhod ay luluhod. Lahat ng dila ay magsasabi sapagkat makikita ng lahat ng tao kung sino at ano yung kaluwalhati ang taglay ng ating Panginoong Hesus. Kaya habang buhay tayo, habang tayo nakakarinig ng Kanyang salita, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon. Ibigay mong buhay mo sa Kanya. Siya ang buhay. Siya ang liwanag ng sanlibutan. And whether you like it or not, darating ang araw. Kahit ayaw mo, wala kang magagawa, kundi luluhod ka. At ang dila mo'y magsasabing, si Jesus nga ay Panginoon. Amen? John chapter 1 verse 5, the light shines in the darkness and the darkness has not overcome it. Siya yung liwanag at ang dilim ng sanlibutan na hindi mananaig kailanman sa Kanya. Kaya pagbabalik ng Panginoong Hesus, sabi sa tayo at malapit na yan. Amen. Naniwala ba kayong babalik si Jesus? Sino naniniwala? Taas ang kamay. Alam nyo, marami ng katuruan ngayon nagkakalat na wala na daw pagbabalik ni Jesus. Nangyari na daw yon doon sa tinatawag na pagbaba ng banal na Espiritu, the day of Pentecost. Sa atin po, sa pagbabalik ni Jesus ay napakahalagang doktrina at paniniwala sapagkat ang tawag natin dyan ay blessed hope. Mayroon tayong inaasahan. Kasi kung wala ng pagbabalik ni Jesus, ano pang inaasahan natin? Amen. At sa pagbabalik ni Jesus, uupo sa Jerusalem at maghahari siya ng 1,000 taon. Yung tinatawag na millennial reign of Jesus Christ. Kaya magkakatotoo that upon His shoulder, all the government ay ilalatag sa Kanya. Kaya may pag-asa tayo. Sabi sa atin, may pag-asa tayo. Amen. Now, tingnan natin itong isang picture na ito. The Father is not the Son. The Son is not the Holy Spirit. The Holy Spirit is not the Father. The Father is God, the Son is God, the Holy Spirit is God. At yan tinatawag na the doctrine of Trinity. Amen? Sinabi ng Panginoong Hesus, before Abraham was born, I am. Bago pa ipinanganak si Abraham, ako'y si ako nga. Actually, nung sinabi ito ni Jesus, marami mga nakarinig ang tinakpan ng kanilang tenga at nagalit kay Jesus, kumuha pa ng bato para sa pagbabatoy. Sabi, paano mo masasabihin bago pa si Abraham ay ikaw na nga? Eh wala ka pang 100 taon, kapapanganak mo na, kilala kong nanay mo, kilala kong tatay mo, alam ko kung saan ka ipinanganak. Paano mo sinasabing bago pa si Abraham ay ako na nga? Nandiyan kayo? Kasi hindi na naintindihan na bago pa si Abraham, yung I am, na sinabi rin sa Exodus chapter 3 verse 14, nang tinanong ni Moses, anong pangalan ang sasabihin kong nagsugo sa akin? Exodus 3:14,
And God said to Moses, sabi mo sa kanila, itong pangalan ko, I am who I am. And he said, say this to the people of Israel, I am has sent me to you. Ito sasabihin mong pangalan, ako'y si ako nga. At bakit ko binabanggit ito? Okay? Yung I am, that I am, ay yung pangalang binanggit ni Jesus kay Moses, na sasabihin niyang pangalang nagsugo. At itong I am, ay the same word na binabanggit din ng Panginoong Jesus nang ipinapakilala niyang kanyang sarili sa mundong ito. Pag-usapan natin yung the great I am na sinabi ni Jesus. Okay? It's all about Jesus. Pag-usapan natin, sino ba si Jesus? Anong kanyang pagkakilala? Paano niya pinapakilala ang kanyang sarili? Okay? Ulitin ko, babalikan ko ito. Bakit natin ito pinag-uusapan? Your belief, the system of your belief will affect your attitude, your worship, everything you do, even your Christian life. Maapektuhan kung ba yung pagkilala mo sa Kanya. Kalabitin mo yung katabi mo, kilala mo na ba si Jesus? Baka maling pagkakilala mo sa Kanya, marami mga tao tingin kay Jesus ay isang santo ninyo lang na kayang galawin ng kanilang kamay, kaya nilang ilagay sa isang kanto, isang sulok ng bahay nila, at diyan ka lang, manahimik ka lang dyan. Narinig ko isang joke no? Kaya daw dyan sa may tundo, ang inilagay nilang Diyos-Diyosan dyan, o santo nila, sa tundo ay, mga taga-tundo. Ano nyo dyan? Ano ang piyesta nyo dyan? Piyesta ng Santo Niño. Kaya pala ginawa daw nilang Santo Niño kasi nandyan yung inuman, party-party magdamag, at dahil baby Jesus ang inilagay nila, walang magagawa kapag nag-party-party sila. Diba? So, nasusunod sila sa paano niya kinikilala ang Diyos. Listen to me, ulitin ko, tingin kayo lahat sa akin mga kapatid, napakahalaga ng bagay na ito. Yung pagkilala natin sa Kanya, nakakapekto ng lahat ng bagay. Sumunod, kung hindi tamang pagkilala mo sa Kanya, wala ka pang relasyon sa Kanya. Amen? The 7 I am statement in the book of John, na si John din ang sumulat at nagsabi ng mga ito, na nai-record niya na sinabi ni Jesus. Number 1, sinabi ni Jesus, I am the bread of life. John 6:35, I am the bread of life. He who comes to me shall not hunger. I want to introduce to you mga kapatid kung sino si Jesus. Number 1, siya ang tinapay ng buhay. Ang sino mang lalapit sa Kanya ay hindi na kailan pang magugutom. Di ba ang tao, totoo lang, marami tayong hinahangad sa buhay. Lalo nung hindi ka pa Kristiyano, marami kang pangarap, marami kang gustong makuha, hindi ka nakukontento kahit na meron ka naman. There is something inside of you na hindi ka nakukontento. Kabibili mo lang ng bagong cellphone, lumabas lang yung bagong uling series, binili mo na naman. Kahit na nakautang-utang ka na. Tama? Wala ka kontentuhan ng tao. Lagi na lang may hinahanap. Pero gusto kong makilala mo yung Jesus na ito. Siya ang tinapay ng buhay. Na kapag lumapit ka sa Kanya, hindi ka na magugutom kailanman. Hindi po ibig sabihin nito, hindi ka na maghahanap ng kanin at ulam. Ibig sabihin, yung hinahanap ng tao na hindi siya makontento ng anumang bagay, si Jesus ang kukontento sa'yo. Sino magsasabing, nagkaroon siya nakakontento nang makilala niya si Jesus? Totoo ba? Hindi ka na, listen hindi ka na naghahangad na umangat, hindi ka na gustong mabago pa yung buhay mo, pero iba kasi yung kakontentuhan Yung kakontentuhan na kasama yung kapayapaan. Yung kontento ka na, kahit minsan, alam mo may problema, suliranin, pero there's something inside of you na alam mong sapat na si Jesus sa'yo. Amen? Napakasaya mong naging Kristiyano ka. Nakontento ka, nagkaroon ka ng kasagutan sa mga bagay na hinahanap mo sa mundo. Siya ang tinapay ng buhay.
Siya yung nagbibigay sa atin ng kabusugan. Amen. Kasi kung wala si Jesus sa'yo, kahit marami ka mang pera, tingnan mo yung katabi mo kabang maraming pera. Mukhang wala no? Kahit minsan, ilan lang ang ating damit. Hindi tulad ng maraming sapatos ni Pastor Mike. Ni Paul. At ni Pastor Ben. Okay lang kahit dalawa. Minsan, isa lang. Hello. Yung kahit ang pagkain mo'y simple lang. Masaya ka. Sino dito kahit minsan simple lang kinakain mo, hindi yung parang naiinggit ka sa iba. Kasi nakilala mo na si Jesus. Yung kahit na minsan, sinasabi natin lagi, ulam mo lang ay tuyo. Sausawan mo'y sinigang. Ulam mo lang ay bagoong. Ang sausawan mo'y kare-kare. Diba? Simple lang. Pero makontento ka. Yung kahit ang bahay mo, hindi namang malaki. Simple lang. Minsan nga, yung pagiging simple, talagang isang hakbang, ito na yung tulugan. Pag atras mo ganyan, yan na yung CR. Pag kaliwa mo, ito na yung lutuan. Pero, ang saya mong matulog. Amen. Yung tipong kahit na matigas ang hinihigan mo, okay lang. May kakontentuhan ka, mapayapa yung buhay mo. At hindi yan, listen to me, hindi mangyayari sa'yo yan kung hindi mo nakilala si Jesus. Ang tinapay ng buhay na nagbibigay sa'yo ng kasapatan. Kasi kung hindi, maghahangad ka na maghahangad. At maraming tao, kahit na multi-millionaire na, hindi pa rin sila makontento. Naghahangad pa rin sila na maging billionaire. Yung mga billionaire hindi pa rin makontento kasi gusto nila maging number 1 na billionaire sa bansa nila. At yung mga number 1 sa bansa nila gusto naman maging number 1 sa buong mundo. Yung mga number 1 naman sa buong mundo, binabantayan naman yung kanilang sarili. Baka maging number 2 sila. Walang kakontentuhan ng buhay ng tao. Walang kasapatan. Hello? Kaya, listen to me, yung ibang nangangarap at nagsasabi na, karoon lang ako ng pera, sasaya na ako, hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Siguro magkaroon lang ako ng 1 milyon, okay na, mawawala na yung problema ko. Hindi rin totoo yun. Kahit na 10 milyon pa, hindi mawawala yung problema mo. Hanggat wala si Jesus sa iyo, na nagbibigay ng kasapatan sa buhay. Amen? Number 2, John chapter 8 verse 12. When Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Sabi ni Jesus, ako ang liwanag ng sanlibutan, ng sino mang susunod sa akin ay hindi na lalakad pa kailanman sa kadiliman, sapagkat ako ang liwanag ng buhay. Ang ganda ng pangako ni Jesus, no? Nagkaroon tayo ng kaliwanagan. Ang dilim-dilim ng ating nakaraan. Totoo? Sino dito aamin madilim ang kanyang nakaraan? Kahit sabihin mo, Pastor, simple lang naging kasalanan ko nung bata ako. Nagnakaw lang ako ng pera sa bulsa ng tatay ko. Simple lang yung aking kasalanan noon. Nakapatay lang ako ng ipis. Maaari ang tingin mo, simple lang ang mga nagawa mong kasalanan, pero listen to me, makasalanan ka pa rin. At yung kasalanan yon ang magiging dahilan bakit kailangan ka mapunta ng impyerno. Pero salamat sapagkat ang pangako ni Jesus at pinapakilala niya ang kanyang sarili, siya ang liwanag ng sanlibutan. At kung susunod ka sa kanya, hindi ka nalalakad pa kailanman sa kadiliman. Ang hirap lumakad sa kadiliman. Naranasan niyo na bang maglakad ng sobrang dilim? Ha? Naranasan niyo na bang, kasi minsan, meron pong lugar doon sa BF. No, nakitira po kami na matagal doon sa BF Parañaque.
yung papunta ng Las Piñas o lulusot ka ng papunta ng Alabang, may dadaanan shortcut ang tawag Tropical Palace. Okay? Doon sa papunta sa Tropical Palace, napakadilim na lugar. Yan, alam ng mga taga Parañaque. May hinahatid po kong isang kaibigan noon, kilala ni Ate Amirna, no? Myra, yung si Ate Mars. Hinahatid ko siya papuntang Las Piñas. Yung gamit ko, L300, na medyo luma na at bumibigay-bigay na. Nung hinatid ko siya, nakarating naman sa bahay niya. Pero nung pauwi ako, sobrang dilim doon eh. As in, parang kakapaka talaga sa sobrang dilim. Namatayan ako sa gitna ng sobrang dilim na lugar. Doon mismo kung saan walang poste, walang ilaw, saka ko namatayan ng sasakyan. Hindi man ako talaga takot sa dilim o sa multo, pero pagka ganun palang dilim at nasa ganun kang lugar, medyo kakabahan ka rin. No? Siguro lalo yung mga may takot sa dilim dyan, no? Sabi ko, Lord, timing naman kung kailan ako nandito, saka naman namatayan. So bumaba ako, binuksan ko yung makina, kinakapa ko sa dilim. Hindi pa po uso yung cellphone na merong may flashlight. No? Ganun na katanda si pastor. So kinakapa ako, hindi ko alam pa paano, madaling araw yun, hinatid ko siya, makakaramdam ka rin ng kaba. Tama? So sino rito nakalakad na ng sobrang dilim? Di ba? Ang hirap. Tama? Ang hirap maglakad ng dilim. Yun lang, mamatayan ka lang ng kuryente. Walang kuryente sa bahay, ang hirap eh. Walang liwanag. Di ba? Ang hirap. Tama? O hindi ka makakilos ng gusto. No, limitado ang yung galaw. Tama? Now, merong sagot. Hindi si Meralco. Sa buhay natin, ang sagot sa madilim nating buhay, ang Panginoong Hesus. Maaring nadidiniman ka sa buhay mo, nagugulumihanan ka, hindi mo alam yung tamang direksyon na dapat mong gawin. May takot ka sa buhay. Kamusta po ba ako rito? I pray, makilala mo yung liwanag ng buhay, ang Panginoong Hesus. O kaya maaaring kilala mo na siya, pero hindi mo alam na meron pala siyang magagawa sa iyong nakaraang madilim na nakaraan. Amen? Si Jesus ang liwanag ng sanlibutan. Sabi mo sa katabi mo, siya ang liwanag ng buhay mo. Kita mo tingkay lang sa akin. Lahat ng naging Christian at nakaranas kay Jesus, pati yung glow ng mukha na iba. May appearance sa kanila, pero yung walang Jesus. Yung, alam niyo, yung wala man lang faith sa Panginoon, pag tingnan mo yung mukha, bagsak, madilim. Tingnan mo ngayon katabi mo. Anong dating? Maliwanag ba? Ha? Si Kuya Bernie masyadong maliwanag eh. Pag ganun ka nasilaw ako eh. Hindi kasi punong-puno siya ng Jesus. Ayoko nang bayaw ko yan eh. Diba? Iba yung may liwanag ng buhay. Literally, we're not talking about na magliliwanag ka na parang si San Goku ka. Pero merong tinanggap tayong Jesus na makikita mo yung buhay mo. Maliwanag kasi, alam mo may mangyayari sa buhay mo. May liwanag kasi, hindi mo man alam yung sagot ngayon mismo sa problema mo, pero may pag-asa ka, may liwanag yung kinabukasan mo. Amen? Nakaka-relate ba kayo nun? Pero walang Jesus, kahit minsan matalino eh. Ang daming alam sa buhay, madiskarte. Pero pag walang Jesus, ang dilim. Hello? Walang, kahit minsan masaya ngayon, mamaya-maya malungkot na naman. Masaya lang dahil may mga barkada at kaibigan. Hello? Pero pag may Jesus ka, wow. May Jesus Christ ka sa buhay. Sabi niya, I am the light of the world. Siya ang liwanag ng sanlibutan. Dito sa mundong ito, grabe ng kadiliman na nangyayari. Punong-puno tayo ng balita ng magugulong mga nangyayari sa paligid. Bata ni rape,
Diba? Kahit lola ngayon, ni-rape na. Sa sobrang gulo ng mundo. Diba? Kat pati lalaki ngayon ginagahasa na. Ang gulo, parang titingin mo walang pag-asa. Pagtingin mo sa Pilipinas, baon sa utang. Madami mga politiko mangangako sa atin. Pero alam natin, hindi naman mangyayari. Hello? Na kapag inilagak mo yung tiwala mo sa kanila, mapapahiya ka lang. Pero salamat, may nangako sa atin. Sabi niya, ako ang liwanag ng sanlibutan. Kilala mo na ba siyang liwanag ng buhay mo? Tanong ng katabi mo, naliwanagan ka na ba? O yung mga inaagaw uli ng dilim, si Jesus ang liwanag. Gising, gising. Amen? Naagaw na ba ng dilim yan? Medyo tapikin mo. Sabi mo, kaya mo yan. Si Jesus ang liwanag. Ang sarap maliwanagan. Diba? Yung taong biglang nagkaroon ka ng sagot sa problema mo, naliwanagan ka, biglang nababago yung buhay, yung smile mo, yung perspective mo. Tama? Pastor, bakit ganun? Kristiyano naman ako. Ba't hindi ko nararanasan yan? Parang madilim pa rin ang buhay ko. Parang wala pa rin akong kinabukasan. Baka mali ang pagkilala mo kay Jesus. Baka kailangan mo pa siyang maranasan ng lubusan sa buhay mo. Kasi hindi lang sapat yung alam at may kilala ka sa Kanya. Kailangan mo siyang maranasan. Number 3, John chapter 10 verse 9. Sabi ng Panginoong Jesus, I am the gate. Whoever enters through me will be saved. He will come in and go out and find pasture. Sabi ni Jesus, ako ang pintuan. Ang sinong papasok sa akin ay maliligtas. Walang ibang kaligtasan kundi sa magitan ng ating Panginoong Jesus. Siya ang pintuan papunta ng buhay na walang hanggan. Listen to me. Ito ang pagiging paniniwala natin as Christian. Exclusive ang kaligtasan. At ang kaligtasan na iisa lamang ang daan. At yan ay ang ating Panginoong Jesus. Marami magsasabi, iba-iba ang daan papunta ng langit. Iba-iba ang pangalan pwede mong tawagin para makapunta ka sa liwanag. Doon sa buhay. No, iisa lang ang kilala natin na siya mismong may sabi sa John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father through me. Kung hindi sa pamagitan ko, walang makakapasok sa langit. Siya ang pintuan para papunta sa kaligtasan. Now, hindi lang po papunta ng langit. Kundi siya rin yung pintuan para maligtas yung buhay mo dito sa lupa. Nanya kayo? Siya rin yung pintuan ng opportunity na magbubukas sa iyo. Siya ang pintuan nagbibigay sa atin ng daan papunta sa masaganang buhay. Siya ang pintuan nagbubukas sa atin para sa maayos na pamilya. Siya ang pintuan sa lahat ng kabutihan na gusto mong maranasan. Kasi pag pumasok ka sa Kanya, ito mahalaga pumasok ka na ba kay Jesus? Whoever enters through me, kung papasok ka sa pamamagitan niya, makatatagpo ka ng pasture. Pag sinabing pasture, dito kumakain ang mga tupa. May blessing. Hello? Blessing na. Sabi sa tayo, blessing daw. Yung iba nagigising dyan Yung totoong pagpapala na kay Jesus. Amen? Kasi siya yung pintuang magbibigay sa atin ng tunay na kasaganaan. Alam niyo, iba yung mayaman sa masagana. Alam niyo ba yon? Sabi sa katabi, iba yung mayaman doon sa pinagpala. Iba yung mayaman sa masagana. Kasi yung mayaman, marami lang pera Hello? Pero hindi man lang makatulog sa gabi kasi iniisip niya, niloloko na siya ng kanyang mga ka-business partner. Hindi totoong mayaman yun. Maraming mayaman sa daming pera nila. Kayang-kaya nilang kumain kahit anong gusto nilang pagkain. Anong mamahaling mga ulam. Meron nga steak. $300. Iba, $1,000 steak lang, 50,000. Iba, 150,000 ang halaga ng pagkain.
kahit mabili nila yon, yung galak naman ng pagkain, yung gana ng pagkain, hindi nabibili yun eh. Hello? Sila kaya nilang bumili ng pinakamamahal na kama pag mayaman ka. Yung kama na paghiga mo, biglang may lumalabas sa kamay, minamassage ka. Yung kama paghiga mo, tutugtog kung anong gusto mong tunog. Tunog ng kulisap, tunog ng ibon, tunog ng ulan. Kung ano, may sarili na siyang sound. Mamahali mga kama. Wala yung mga stick neck, mawawala yun. Doon sa kamang yun. Ang mamahal ng kamang yan, mga 300,000 hanggang kalahating milyon. Iba nga, 1 milyon pa yung kama nila. Kaya nilang bilhin. Pero yung sarap ng tulog, hindi mabibili yun. Hello? Tama? Yung mapayapa kang matutulog, hindi mabibili yun. Amen? Mabibigay lamang yun ng Diyos sa atin. Iba kayang bilhin lahat ng klase ng sasakyan. Mula sa bike, e-bike, motor, big bike, ano pa ba? Sports car. Kahit na eroplano, kaya nilang bilhin. Kaya nilang wala ng traffic sa EDSA, mag-helicopter na lang sila. Ilalapag sila sa gitna ng EDSA. Dahil sa yaman nila. Hello? May sarili silang, yung iba mayaman, may sariling train. Tumatagos sa kabilang bansa. Alam niyo si Kim Jong-un ng South Korea, nalaman ko, kailan napanood ko sa isang meron siyang train, tumatagos hanggang China sa ilalim ng dagat. Kahit sang destinasyon, gusto niya pumunta, eroplano lang, sa private plane. Pero yung papunta ng langit, di nila mabibili. Hello? Hindi nila kayang bilhin saan man ng ticketing sa buong mundo at babayaran nilang 10 milyon, 10 bilyon, punta lang ako ng langit. Hindi nabibili yun. Isa lang ang daan papunta doon. Siya lamang, walang ibang ibinigay na pangalang higit sa lahat ng pangalan na sukat ikaligtas ng tao maliban sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. At kung hindi mo pa siya kilala bilang pintuan ng buhay, pintuang nagbibigay sa iyo ng kasaganaan, pintuang nagbibigay sa iyo lahat ng iyong kailangan at higit sa lahat ng buhay na walang hanggan, makilala mo si Jesus na ito. Hindi siya isang propeta, hindi siya isang mabuting guro, hindi siya isang taong nabuhay lamang sa mundong ito na nagturo. Siya'y Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon. Ang kanyang pangalan higit sa lahat ng pangalan. Ano ba't lahat ng tuhod ay luluhod, lahat ng dilay magsasabing, siya ay Panginoon. Kilala mo na ba si Jesus na ito? He's the gate. Whoever enters through Him will be saved. Number 4, John chapter 10, verse 11, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Ako ang mabuting pastor. At ang mabuting pastor ay alay ng kanyang buhay para sa kanyang tupa. Kakaiba itong pastor na ito. Ang ibang pastol, kapag siya'y nagugutom, may mga tupa siya at wala na siyang makain iba o gusto niya magpiesta, kukuha siya ng kanyang tupa, kakatayin niya para makakain siya. O kapag siya ay giniginaw sa gabi, kailangan niyang pangkumot, kukunin niya yung balat ng tupang iyon. Pakinabang ang hinahanap niya, nandyan sa kanyang tupa. Nandyan yung karne, nandyan yung gatas, kayang i-provide para sa pangangailangan ng tupa. Pero iba itong mabuting pastor na ito. Siya ang nag-alay ng buhay sa atin. Hello? Sa kanyang pag-ibig, sa kanyang mga tupa, pag may isang nawala, hinahanap niya yung iniiwan niya yung 99 para hanapin ng isa. Hello? Mabuting pastol. Now, yes, I'm a pastor too. Marami tayong mga pastor dito. Pero katotohanan kami man
ay may pastor din ang Panginoong Hesus. At kami ay mga under shepherd lamang. Iisa ang ating totoong pastor. Walang iba ang ating Panginoong Hesus. At itong Hesus na ito'y nag-alay ng buhay sa atin. Hindi man tayo karapat-dapat alayan ng buhay. Tingnan mo yung katabi mo, karapat-dapat ba yan? Anong may something sa Kanya para ang Diyos ng mga Diyos ay maging tao at magdanak ng hirap para sa atin? Anong meron sa atin para gawin ng Diyos yon? Na ang mga anghel, sabi ng Bible, listen to me. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang papagaw ng dilim. Huwag kang papagaw ng dilim. May mga inaagaw ng dilim dyan. Na itong kasaysayan ng pagbaba ng Panginoong Hesus bilang Diyos, maging ang mga anghel ay nagtataka. Hindi nila kayang maunawaan bakit kailangan gawin ito ng Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng mga Panginoon, na iwanan niya ang kanyang trono at siya'y maging tao upang magdanak ng lahat ng hirap para sa atin. Hello? Hindi kayang unawain ito. Ito'y misteryo na hindi kayang isipin ng mga anghel. Pero gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, our Lord Jesus Christ, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Mabuti siyang pastol. Hello? At dahil mabuti siyang pastol, listen to me, on the other side ng kanyang pagiging mabuti, pinupabay niya yung pangangailangan, iniingat ng kanya, nilalayo kanya sa namang atake ng leon, sa namang atake ng masasama, ng mga asong lobo, inilalayo kanya dyan, sapagkat siya isang mabuting pastol. Pero sa kabilang banda, ang isang pastol na mabuti, kapag mapapahamak ang kanyang tupa, kailangan gamitin niya yung kanyang baston, kanyang tungkod, para hilahin o paluin ang tupang makulit. Ano po, mabuti siya eh. Kaya minsan pinapayagan niyang sabi sa katabi mo, paluin tayo. Hello? Pinapayagan niya minsan, makulit ka kasi. Hello? Pinapayagan niya minsan, talagang paluin ka. Masakit ang paluin. Pero sapagkat ang sabi ng Biblia, walang mabuting ama na hindi papaluin ng kanyang anak kapag ito'y nagkakamali. Pag hindi ka pinapalo ng iyong ama, hindi ka niya anak. Hello? Pero dahil tinuturing tayong anak ng Panginoong Diyos at sa isang mabuting pastor, pinapalo niya tayo minsan. Bakit? Sabi sa tayo, pag makulit ka. Kasi gusto ng pastor, kaliwa tayo ha? Ikaw naman to, papunta ka rito. Hihilahin ka niya. Masasaktan ka. Hello? Babalik ka ng ihilahin dito. Nakita ko nung paano sineseparate yung matanda at yung batang na mga tupa. Nakita niyo yun? Hinihila talaga ng kamay. Di ba? Misa hinahagis pa ganun. Misa talagang kinukuha tayo ng Diyos sa kakulitan natin. Anak, hindi ka dapat dyan. Dito ka! Naranasan niyo ba yan? Amen? Kasi mabuti siyang pastor. Minsan gusto natin, Lord, dito na lang ako. Itong gusto kong buhay. Ito. Pero hindi. Alam niyang para sa'yo. Alam niyang mabuti para sa'yo. Bakit? Isa siyang mabuting pastor. Kaya payagan mo siya. Hayaan mo siya. Huwag ikaw masunod sa iyong buhay. Siya yung pastor mo eh. Amen? Sasabihin ko naman sa iyo 100%, ang lahat ng magtitiwala sa Kanya ay hindi mapapahiya. Amen. Number 5. John 11 verse 25 to 26. The resurrection and the life. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me will live even though he dies. And whoever lives and believes in me will never die. Sabi ni Jesus, ako ang pagkabuhay na muli at ang buhay. Ang sino man nananampalataya sa akin, bagamat mamatay, ay magkakamit ng buhay. Ang sino man naniniwala at nananampalataya sa akin, bagamat mamatay, magkakaroon ng buhay. Siya ang muling pagkabuhay at ang buhay. Lahat tayo mamamatay. Alam niyo po, sabi ng Bible, learn to numbers our days. Ang tao, nagbibilang, nagka-counting. Happy birthday to you. Di ba? Ilang taon ka na? Ha? 43. Yay! Happy birthday. Ilang taon ka na? 17. Happy birthday. Ilang taon ka na? 70.
binibilang natin, counting, yung taon natin. Ang sabi, learn to count your numbers. Pag sinabing, learn to count your numbers, matuto tayong bilangin ang buhay natin ganito. Ako ay, halimbawa, 25 years old. By the way, I'm 25 years old. In the ministry. As a pastor. Ganito yun. Bibilangin mo, kung ang buhay ay hanggang 70, sabi ng Bible, hanggang 70 na lang ang buhay. At kung ikay healthy, hanggang ilan? 80. Kaya kung ikaw ay 50, ang buhay ay hanggang 70, ilan na lang buhay mo? Ganun yung pagbibilang. Hindi mo binibilang lang yung ilang taon ka na. And through numbering your days, you find wisdom. Ngayon, tanong yung katabi mo, alam mo ba kung ilang taon na lang meron ka? Doon ka magkakaroon ng talino. Hello? Kung, halimbawa, hindi ka healthy, o tingnan mo yung katabi mo, mukha bang healthy? Hawakan natin yung ating tiyan. Medyo hima-himasin natin ganyan. Sabi mo, kaibigan, anong nangyari sa'yo? Yung iba, yung himas, ganito eh. Hawakan natin ating tiyan. Sabi mo, kaibigan, anong nangyari sa'yo? Bakit ka nagkaganyan? Di ba? Kung di ka healthy, makikita mo sa sarili mo eh. Then, kung hindi ka healthy, mabait ang Diyos pag 70 years old ka. Yung iba sa atin, totoo lang, lagpas ka na sa kalahati. Di ba? So, numbering your days, ilan na lang ang taon mo? Tanong mo, sabi mo, ilang taon ka na lang ba? Siyempre, hihingi tayo kay Lord. Lord, kung maaari, pahabain mo pa yung buhay ko. Bigyan mo pa ako ng mga 1,000 years. Kung healthy ka naman, up to 80. Hello? Kaya yung iba dyan, na mga nasa 40 plus na, yung mga kalahati na lang ng taon mo. Yung iba naman dyan, alam nyo na yun. Numbers your days. Kasi, whether we like it or not, mamamatay tayo. Meron nga dyan, wala namang kasakit-sakit. Di ba? Natulog lang. Hindi na nagising. Hindi natin alam ang buhay natin. Because life is short, but life is fun. Short. Life is short. Maikli lang ang buhay. Sabi sa atin, maikli lang ang buhay. Kailangan, Kailangan matuto tayong magbilang ng ating araw. Paano kung mamatay ka na? Huwag naman sana, agad-agad. Hello? Alam mo na ba kung saan ka pupunta pagtapos ng kamatayan? Ito, seryosong tanong to ha. Iba hindi iniisip ito eh. Tingin na sa akin. Mula rito, dito. Kapag bukas, hindi natin alam. Hello? Kunin ka na ng Panginoon. Iba ganyan pag ganyan. Alam mo ba kung saan ka pupunta? Hello? Huwag mong hayaang ito'y nandun lang sa faith, FATE. No? Yung bahala na kung saan. Alam naman ni Allah, alam naman ng universe, alam ni Buddha kung saan ako pupunta. No. May katiyakan ng buhay na walang hanggan. May katiyakan na pwede natin masabi, anytime ako'y mamatay, may katiyakan ako isang araw. Paggising ko, nang ako'y mamatay, pagharap ko, alam kong nasan ako. At yun ay sa piling ng ating Panginoon Diyos. Sapagkat bagamat ako'y mamatay, kung kilala ko si Jesus, magkakamit ako ng buhay.
Huwag mong hayaan, kapatid, tingin lahat sa akin, na yung buhay na walang hanggan ay ilalagay mo lang doon sa faith. Yung parang tsamba. Hello? Amen? Kailangan tiyakin mo, pupunta ka ng langit. At iisa lang ang nangakong, bagamat ikay mamatay, magkakamit ka ng buhay. At walang iba yan kundi ang ating Panginoong Jesus. Kaya kung hindi ayos ang relasyon mo sa Kanya, makipag-ayos ka, kapatid. Kung hindi mo pa siya kilala ng lubusan, makilala mo siya sa biblical na kapamaraanan. Kung hindi mo pa binibigay ang buhay mo sa Kanya, isurrender mo ng totoo ang buhay mo sa Kanya. Kasi kung maniniwala ka sa Kanya, na mananampalataya ka, bagamat mamatay ka, lahat naman talaga tayo mamamatay. Una-una lang yan. Sabi mo sa katabi mo, una-una lang yan. Kaya mamimiss kita. Kung mamatay man tayo, ano nyo, isang araw kapag nabuo talaga ang ating pananampalataya, naging matatag ang ating faith kay Lord, maging ang kamatayan, hindi natin katatakutan. Kasi alam natin, hindi yun ang katapusan ng buhay. Hello? Pero yung mga walang katiyakan sa buhay na walang hanggan, takot na takot. Takot na takot mamatay. Kaya kapag ka nakaubulan ng konti, naku, baka COVID na to. Parang may panlasa ba ako? Di ba? Tiyakin natin at may katiyakan at walang iba sa pagitan ng ating Panginoong Hesus. He is the resurrection and the life. Number 6, bisa natin. Mga last na to. Mga tatlong last. Number 6. John 14 verse 6, Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino daw? Ano siya? Siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Siya ang daan. Papunta ng langit, papunta sa mga bagay na kailangan mong marating sa buhay. Siya ang daan. Nasa Kanya rin ang katotohanan. Listen to me, hindi pwedeng paghiwalayin mo ang katotohanan. Hello? At sa gusto mo lang mangyari sa buhay mo. Kailangan lagi kang nasa katotohanan. Ang katotohanan kasi, pag pinagsama mo sa buhay mo, kasama ng daan na si Jesus, nandun din yung buhay. Hindi pwedeng magkahiwalay ang mga yan. Siya ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. And last, pangalawang last, John 15 verse 5, I am the vine, and you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit, because apart from me, you can do nothing. Sabi ni Jesus, ako ang puno at kayo ang mga sanga. At kung kayo'y mananatili sa akin at ako sa inyo, magbubunga kayo ng masagana. Sapagkat kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Siya ang puno. Pag ang sanga, pinutol mo at inialis mo sa puno, hindi na magbubunga yon. Hello? Kahit kailan, kapag pinutol mo ang sanga, iniwalay mo sa puno, ang mangyayari dyan, magdadry, di ba? Mamamatay. Kahit may mga dahon-dahon yan, kahit kapag pinutol mo yan, may mga prutas pa yan, isang araw, dahil putol na yan sa puno, magdadry yan at mamamatay. Ganon din ang ating buhay, mga kapatid. Paghiwalay ka sa ating Panginoong Hesus. Kahit marami kang kayamanan, kahit mabunga ka, kahit mapalamuti ang buhay mo para madahon at mapalamuti, isang araw dahil hiwalay ka sa puno. At siya yung puno, ang ating Panginoong Hesus, isang araw magdadry ka. Dry ang buhay na wala at hiwalay sa Panginoong Hesus. Mga kapatid, huwag nyo nang gawin at huwag nyo nang subukan. Kaya yung mga nakaranas na kay Jesus, panatiliin nyo ang inyong pananampalataya. Ilaban nyo ang inyong pananampalataya. Ang mundo, aalukin tayo ng iba't ibang kapamaraanan, iba't ibang tukso para tayo dalhin na mapahiwalay sa Kanya. Pero sabi mo sa katabi mo, ipaglaban mo ang iyong faith. Ipaglaban mo ang iyong pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Kung meron mang isang
bagay na dapat wag mawawala sa atin ay walang iba, kundi ang Panginoong Jesus. Iwanan na tayo ng ibang tao, wag lang tayong iwanan ng Panginoong Jesus. Mawala na mga mahal natin sa buhay, wag lang mawala ang Panginoong Jesus sa atin. Maging ganun ang ating faith sa Kanya. Amen ba? Kasi kung tayo hiwalay sa Kanya, wala tayong magagawa. Kahit ang galing mo, ang husay mo, ang ganda mo, ang pogi mo, ang talented mo, ikaw na. Kung hiwalay ka kay Jesus, hello. Maring sa iba, basic itong pinag-uusapan natin. Maring mo nito ng ilang pagkakataon. Pero pinapaalala sa atin, because Jesus is the centrality of our faith, of our being a Christian, siya dapat ang maging dahilan ng lahat ng bagay. Naghahanap ka ba ng sagot? Si Jesus yun. Naghahanap ka ba ng kapayapaan? Si Jesus yun. Naghahanap ka ba ng kakontentuhan? Si Jesus yun. Naghahanap ka ba ng kasagutan sa iyong kinabukasan? Lahat ng bagay na hinahanap ng tao ay matatagpuan mo't iisang sagot na kay Jesus. Amen. Siya ang patatagin mo sa buhay mo. Hindi relihiyon. Hindi yung utos at rules and regulation lamang ng isang simbahan. Maganda yan, okay yan, pero higit sa lahat, yung ating relasyon sa ating Panginoong Hesus. Nagpakilala siya ng I am, the statement of Jesus. Ulitin lang natin, balikan natin. Jesus said, I am the true vine. I am the bread of life. I am the light of the world. I am the gate. I am the good shepherd. I am the resurrection and the life. I am the way, the truth, and the life. Siya ang lahat ng sagot natin. Actually, yung 7 yan, nandyan na umiikot ang kailangan ng buhay ng tao. Nandyan na ang sagot sa lahat ng kailangan mo. Kaya makilala mo siya. John 20 verse 31, last. But these are written. Sinulat ng mga bagay nito. Sabi ni John, sinulat niya itong mga bagay nito. So that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God. And that by believing, you may have life in His name. Isinulat ang mga bagay nito upang maniwala kang si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sa magitan ng iyong paniniwala sa Kanya, magkakamit ka ng buhay sa Kanyang pangalan. Isinulat ang lahat ng kwento kay Jesus. Ngayon, nasa Biblia, nababasa natin, narinig natin, upang maniwala kang siya ang tagapagligtas natin, siya ang sagot, siya ang kaligtasan ng iyong buhay at kaluluwa, nasa Kanya ng lahat. At sa magitan ng iyong paniniwala, magkakamit ka ng buhay na walang hanggan. Anong kailangan natin gawin? At ito ang challenge sa atin. Dito tayo nahihirapan eh. Yung sinabi rin ni John the Baptist, na sinulat ni John the Beloved in John chapter 3, verse 13. He, Jesus, must increase, but I must decrease. Pwede bang natin sabay-sabay sabihin ito? 1, 2, 3, go. Jesus must increase, but I must decrease. Dapat mag-decrease tayo. Yung will mo, i-decrease mo yan. Yung alam mo, pababain mo pa. Magpakumbaba tayo ng lubusan sa Kanya. Na alam natin si Jesus lamang ang daan, ang sagot, ang lahat ng bagay na kailangan natin sa buhay. Amen? At pag naging tama ang iyong faith kay Kristo Jesus, ano man ang dumating ng bagyo ng buhay, ano man ang pagharapin nating hamon sa buhay, mapagtatagumpayan mo. Ang katotohanan, sabi rin ni Jesus, at dito ako magtatapos, ang buhay ng tao ay hindi sa dami ng kanyang kayamanan. Alam niyo ba yon? Ang buhay ng tao hindi dahil, ito, ganda ng buhay kasi, naka-Mercedes-Benz. Ang cellphone, iPhone 22. Ang sapatos, ano mamahalin sapatos? Ha? Ha? Easy? Mamahal na ba yun? Easy. Ang itsura, grabe, artistahin.
Ang bahay, nasa Forbes Park. Ang swimming pool, isang buong village. Wow. Ang mga katulong, sandamakmal. Grabe, ang dami. Gumano lang ng kamay, tatakbuhan mga tao sa kanya. May kwento ko, isang pastor na pag gumanon, kape yun. Pag gumanon, tubig. Naku, nagkakagulo mga tao sa kanya pag dumarating. Grabe irespeto, pati mga general bumabaw sa kanya. Wow! Kaya niyang ipatawag pati ang presidente. Kahit South Korea, napapatawag niya. Minsan ang tingin natin at napapawaw tayo sa mga kwentong ganyan. Pero sabihin ko po sa inyo, yan ang standard ng mundo. Yan ang tingin ng mundo na matagumpay na buhay. Nakabase sa material, nakabase sa kasikatan, nakabase sa pangalan, titulo na meron siya. Pero sa ating mga nananampalataya sa sinabi ng Biblia, isa lang basihan ng buhay natin. Hindi kayamanan, hindi katanyagan, hindi anumang bagay. Isa lang, si Jesus na nakilala natin. Siya'y sapat na. Hindi lang nga siya sapat higit pa siya. Amen. Tayong lahat ay tumayo. It's all about Jesus. Diyan umiikot, umiinog, dahilan ng ating pananampalataya. And listen to me, tingkahin lahat sa akin. Mga kapatid, hello. Hi. Kung pag-usapang Jesus, ikaw ay tinatamad, ikaw ay inaantok, wala kang gana pag pinag-usapan ng Jesus, pero masayang-masaya ka pag pinag-usapan ng ibe-bless ka, bibigyan ka ng kayamanan ng Panginoon, magandang kinabukasan mo. Kapatid ng katotohanan, sorry to tell you this, hindi mo pa talaga totoong kilala si Jesus. Baka nasa relihiyon ka pa rin. Kailangang makilala natin si Jesus ng totoo sa buhay natin. Sabi na Apostol Pablo, hindi lang sapat na makilala, kundi maranasan pa. Kailangan magkaroon tayo ng totoong enkwentro, totoong pagkilala, totoong pagbibigay ng buhay sa Kanya. Sapagkat hindi ito Kristiyano, hindi ito Christian, yung pagiging Christian kung walang Kristo. This is not Christianity without Christ. Kahit anong itaw mo sa sarili mong Kristiyano, nakasulat pa sa t-shirt mo, I'm born again Christian, sa likod, John 3:3, hallelujah, praise the Lord, lagi binabanggit mo. Pero kung hindi totoo sa iyo si Jesus, kung hindi totoo sa iyo si Jesus, hindi ka totoong Kristiyano. I'm sorry to tell you this. Marami nagkiklaim na Christian. Marami nagsasabing Kristiyano din sila. Pero nandoon sila sa bar, nandoon sila sa sugalan, nandoon sila sa mga buhay na magulo. At hinahanap pa rin nila ang kanilang sarili sa mga ganong buhay. Pero tinatawag nila ang kanilang sariling Kristiyano. Hindi lahat na nagsasabing Panginoon, Mateo 7:21, ay papasok ng langit. Kundi yun lamang sumusunod sa kalooban ng Ama. Sa oras nito, pinapaalala sa atin ng Diyos, JTG Manila Church Family, kung anong pinakamahalaga sa buhay, walang iba kundi si Jesus. Wala nang pinakamahalaga sa buhay mo, kundi si Jesus. Tayong lahat ay yumuko. And as we sing this worship song to God, I want you to realize, I want you to reflect your faith with our Lord Jesus Christ. Gusto ko tignan mong mabuti. Kamusta na ba ang relasyon mo sa ating Panginoong Jesus?